Nang makita ang kapangyarihan ni Chen, ang pulang buhok na babae ay nagsimulang umiyak ng walang magawa. Nagtatanong kung bakit ginawa ang gayong sakripisyo, sumigaw siya na nagsasabing hindi niya mapapatawad ang sarili dahil para makuha ang origin essence, hinayaan niyang mamatay ang lahat ng kanyang maliliit na kapatid dito. Dumating si Izanami mula sa likuran, at sa halip na pakalmayan siya, sinabi niya sa babaeng mapula ang buhok na siya ay kandidato ng Diyos. Itinuro si Chen, inutusan ni Izanami ang pulang buhok na batang babae na patayin siya, na sinasabi na sa paggawa nito, makakakuha sila ng sapat na origin essence upang maging mas malakas. Ngunit sinabi ng babaeng mapula ang buhok kay Izanami na ayaw niyang lumakas, gusto lang niyang maging isang normal na tao, isang mabuting kapatid na babae. Nang marinig ito, nagalit si Izanami at hinawakan sa leeg ang pulang buhok. Tinawag niya siyang duwag, na inakusahan siya ng pagtataksil sa panunumpa ng Yakikong, na isang malaking paglabag. Sinabi ni Izanami sa babaeng may pulang buhok na sila ang mga tagapagmana ng myth, patuloy na umuunlad at lumalakas hanggang sa isang araw ay mahawakan nila ang divine domain. Habang nagpupumilit na kumawala sa pagkakahawak ni Izanami, sinabihan siya ng pulang buhok na babae na magpakamatay. Nang marinig yun, nagalit si Izanami at inutusan si Tengu na patayin ang taksil, na nagsasabing ang kanyang puso ay nag-aalinlangan at hindi siya karapat-dapat na maging isang divine vessel. Pero hindi sinunod ni Tengu ang utos at umiwas lang ng tingin, napatingin tuloy si Izanami kay Inari at sa Fire Guy. Pero pareho ding umiwas ng tingin na mas ikinagalit niya. Nang makitang wala sa kanila ang sumusunod kay Izanami, ibinaba ni Chen ang kanyang espada at, sa isang nakaka-relax na postura, sinabi kay Izanami na wala siyang intensyon na labanan sila hanggang sa kamatayan, hiniling niya sa kanya na talikuran ang kanyang puot para makaalis na sila ngayon. Nagalit ito kay Izanami. Namumula ang mga mata niya sa galit habang sumisigaw ng, gusto mo bang sumuko ako? Imposible. Imposible talaga. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang gigantification skill, pinalaki ang kanyang katawan ng 5 beses na mas malaki, at ang kanyang buhok ay naging ahas. Gamit ang isang kamay, pinitik niya ang leeg ng pulang buhok, na ikinamatay niya kaagad. Pagkatapos ay ibinuka ng isa sa mga ahas mula sa ulo ni Izanami ang malaking bibig nito at inatake ang pulang buhok na batang babae, na nagsimulang lamunin siya. Tumingin si Izanami kay Chen at tumawa. Sinabing, ang bawat patak ng origin essence ay magiging pagkain ko. Nang tuluyang lamunin ng ahas ang babaeng pulang buhok, naging berde ang kulay nito, katulad ng kapangyarihan ng babaeng pulang buhok. Habang hinihigop ni Izanami ang kapangyarihan ng babaeng may pulang buhok, inilabas niya ang lahat ng kanyang mga ahas. Sinabi sa kanyang mga kasamahan sa koponan na ang lahat ng kanilang kapangyarihan ay sa kanya. Una, kinain ng mga ahas ni Izanami si Aibso, na nakuha ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay kinain niya ang katawan ng Shadow Guy, kinuha ang kanyang kapangyarihan, at sa wakas ay kinain niya ang katawan ni Benten, nakuha ang kanyang kapangyarihan. Nang makitang pinagsasama-sama ni Izanami ang mga kakayahan ng kanilang Yakikong, nagulat si Inari at tinanong ang iba kung ang ibig sabihin noon ay nakikita lang sila ni Izanami bilang mga supply. Tumawa si Izanami at kinumpirma na tama siya. Walang katulad ng Yakikong, sila ay walang iba kundi mga vessel para sa paglinang ng origin essence. Habang lubos na nasisipsip ni Izanami ang kanilang mga kapangyarihan, ang kanyang sariling kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Tiningnan niya silang lahat at sinabi sa kanila na siya lamang ang karapat-dapat na maging isang Diyos. Pagkarinig nito, sinabi ni Chen, ito ay isang hindi inaasahang plot twist. Tinuya niya ang mga ito. Sinabing ang gulo ay nasa kanilang sariling bakuran. Nang marinig ito, nagbabala ang lalaking nakamas kay Chen, na nagsasabing, kahit hindi ako makatiis sa paningin mo, pribadong usapin ito para sa Yakikong, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Pagkasabi niyan, hinubad ng Marks Guy ang kanyang armor para ilabas ang kanyang buong kapangyarihan, pagkatapos ay kinuha niya ang isang malaking bato mula sa lupa at inihagis ito kay Izanami, sumisigaw, ang laban na ito ay para sa kapakanan ng kaligtasan. Ngunit ginamit ni Izanami ang ahas na sumisipsip ng kapangyarihan ni Aibso upang lumikha ng isang hadlang sa kanyang sarili. Tumama ang bato sa harang at sumabog, nagalit ito kay Izanami, at tumingin siya sa lalaking nakamask, na nagsasabi, kaya isa ka pang aso na papatay sa sarili nitong amo.
Ngunit biglang lumipad muli ang mga nahuhulog na piraso ng bato at pinalibutan si Izanami na ikinagulat niya. Ang kumokontrol sa mga batong iyon ay ang Gravity User Guy. Galit na galit siya at tinanong kung ulila ba sila o mga test subject. Ang lahat ng mga taong iyon ay nakaligtas sa isang sakuna. Noong mga bata pa sila, namatay ang kanilang mga magulang, at lahat sila ay naiwan sa isang ampunan. Pagkatapos ay dumating si Izanami na may dalang Blue Awakening Crystals, na sinasabi sa kanila na sa pagiging mga Diyos, makakatakas sila sa pagdurusa ng mga mortal. Ang maliliit na bata ay naniwala sa kanya at ginamit ang mga kristal na iyon upang gisingin ang mga kapangyarihan, ngunit hindi lahat ng mga bata ay na-awakened. Karamihan sa kanila ay namatay, 9 lamang ang nakaligtas. Pagkatapos ay sinabi ni Izanami sa 9 na nakaligtas na mula sa araw na ito, sila na ang Yakikong. Galit na sinabi ng lalaking may kakayahan sa gravity na nagtipon sila rito at naging Yakikong dahil sa isang dahilan mula pa sa simula, upang mabuhay, at pagkatapos, binaril niya ang lahat ng batong yun patungo kay Izanami na parang mga bala. Ngunit ginamit ni Izanami ang kapangyarihan ng telekinesis ng Benten at sinira ang mga bato, naglabas ng napakalaking liwanag, tinakpan ng Gravity User Guy ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, ginamit ni Izanami ang kapangyarihan ng Shadow Guy at lumitaw sa likod ng Gravity User Guy, na nagsasabing, nakuha ko na ang kapangyarihan ng liwanag at dilim. Huwag mong isipin na karapat-dapat kang suwayin ako. Sumanib siya sa kapangyarihan ni Benton, at 3 daliri pa ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ginamit niya ang sarili niyang kasanayan sa Keigaku Yari A Goku at pinakawala ng maitim na ahas sa Gravity Guy, na tinali siya. Ang mga maitim na ahas na iyon ay dahan-daang pumulupot sa lalaki ng Gravity User, na pinipiga ang kanyang buong katawan. Nagsimulang mamaga ang kanyang mukha, ngunit sinabi pa rin niya kay Izanami na hinding-hindi siya susuko. Nang marinig iyon, nagalit si Izanami at tuluyang pinisil ang katawan ng Gravity User Guy, agad siyang pinatay. Sa pagtingin sa kanyang dugo, natawa si Izanami. Pagkatapos ay pumunta ang isa sa mga itim na ahas mula sa ulo ni Izanami at kinain ang power crystal mula sa katawan ng Gravity User Guy. Pagkatapos niyang masipsip, nakuha ni Izanami ang kapangyarihan ng gravity control, tumawa siya na parang demonyo at itinaas ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang gravity power para iangat ang mga batong yun sa hangin, hindi lang ang mga bato, itinaas din niya sa ere ang Marks Guy, Fire Guy, at Inari. Pagkatapos ay hinailan niya ang lahat patungo sa kanyang sarili at ibinuka ang bibig ng kanyang ahas, hinihiling sa kanila na isuko ang kanilang kapangyarihan. Ngunit bago pumunta si Inari kay Izanami, hinawakan ni Chen ang kanyang binti at hinaila siya pabalik. Nang makita iyon, nagulat si Inari at tinanong si Chen kung bakit niya ito tinulungan. Sa kabilang banda, habang papunta ang Fire Guy kay Izanami, inactivate niya ang kanyang firepower at sinabi kay Izanami na lalabanan niya siya hanggang kamatayan. Ginamit din ng Marks Guy ang buong lakas niya para suntukin si Izanami, na sinasabing, kahit na mapahamak tayong dalawa, hindi ko hahayaang magtagumpay ka ngayon. Ngunit nang makita silang dumarating ng buong lakas, hindi natakot si Izanami. Sa halip, tumawa siya. Nang malapit na sila sa kanya, lumabas sa lupa ang 2 higanteng ulo ng ahas at sinalakay ang Fire Guy at Mask Guy. Kinagat ng isang ahas ang ibabang bahagi ng katawan ng lalaking nakamask bago pa man ito makapag-react. Nang makita yon, nagalit ang Fire Guy at sinabi kay Izanami na kahit hindi siya makaganti, ibabagsak niya ang ahas na yun kasama niya. Pagkasabi niyan, sumugod siya sa higanteng ahas na may buong lakas. Ibinuka ng higanteng ahas ang malaki nitong bibig at nilunok ng buo ang lalaking apoy. Pagkatapos siyang lunukin, nagsimulang lumobo ang katawan ng ahas na parang lobo at pagkatapos ay sumabog ng may malakas na pagsabog, na agad ikinamatay ng higanteng ahas. Ngunit kahit pagkatapos mamatay ng lalaking apoy, nanatili ang kanyang power crystal at nahulog sa lupa. Lumakad si Izanami patungo sa power crystal, na tumatawa na mas gugustuhin pa ng lalaking apoy na magpakamatay kaysa hayaan siyang kainin siya. Pagkatapos ay kinuha ng isa sa kanyang mga ahas ang power crystal mula sa lupa at ibinigay kay Izanami. Kinuha ni Izanami ang power crystal at tumawa, na nagsasabing,
napaka-inosente mo Kaguchuchi. Pagkatapos ay pinakain niya ang crystal sa isa pang ahas na walang kapangyarihan, na sinasabi sa bangkay ng lalaking apoy na ang kanyang katawan ay isa lamang vessel para sa origin essence. At kahit na magpakamatay siya, hindi mawawala ang origin essence sa loob niya. Nang kainin ng puting ahas na iyon ang power crystal ng lalaking apoy, ang buong katawan nito ay umubo ng apoy at nagkaroon ng kapangyarihan sa pagkontrol ng apoy. Sa ngayon, nakakain na ni Izanami ang 7 sa kanyang mga tauhan, na nakakuha ng straight crystal, gravity crystal, mental power crystal, shadow crystal, barrier crystal, fire crystal, at mirror crystal powers. Nakangiti na parang demonyo, tumingin siya kina Chen at Inari, na sinasabi sa kanila na nakakain na siya ng 7, pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Izanami patungo sa kanila. Nang makita siyang papalapit, kinuha ni Inari ang kanyang espada upang magpakamatay. Ngunit alam niya na walang saysay ang pagpapakamatay, at walang paraan palabas. Ngayon, siya at si Tengu na lamang ang natitirang buhay. Ngumiti si Izanami sa kanila, na nagsasabing, ngayon, 2 na lamang ang natitirang papatayin. Nang marinig yun, natakot ng husto si Tengu, inilabas ang kanyang ultimate move, at sa halip na labanan si Izanami, nagpasya siyang tumakas, nag-teleport siya, at nakatakas. Nang makitang tumakbo si Tengu, tumawa si Izanami, na nagsasabing, ito ay isang matalino, duwag, at makatutuhanang pagpipilian. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan kasama ang 7 kapangyarihan na kanyang sinipsip. Nang makita yon, bumaling si Inari kay Chen at nakiusap sa kanya na patayin siya dahil alam niya na sa kanyang kapangyarihan, tiyak na masisira niya ang origin essence crystal sa loob niya. Hiniling niya sa kanya na patayin siya, pagkatapos ay sirain ito, dahil ayaw niyang maging bahagi ng kapangyarihan ni Izanami, at siya lamang ang makakagawa nito. Ngunit hindi sumagot si Chen, at tumingin lamang sa kanya. Samantala, lumitaw si Izanami sa likod ni Inari, na nagtatanong kung gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng isang mortal upang sirain ang origin essence. Sinabi niya kay Inari na ipinagkanulo niya ang kalooban ng mga Diyos ng Takamagahara, at isa rin siyang taksil. Nang makita si Izanami na papalapit, natakot ng husto si Inari, at muling hiniling kay Chen na patayin siya kaagad at sirain ang crystal sa loob niya. Hinawakan niya ang mga damit ni Chen habang umiiyak at hinimok siya na magmadali bago mahuli ang lahat. Nang marinig yun, tumawa si Izanami at tinanong si Inari kung gusto niyang mamatay. Inilahad niya ang kanyang kamay at sinabi kay Inari na lalamunin niya ang origin essences ni Chen at ng butiki, at aakyat sa pagka-Diyos. Habang nagsasalita siya, ang buong katawan ni Izanami ay dahan-daang nagsimulang maging ahas. Ngunit bigla, kinuha ni Chen ang espada na hawak ni Inari upang magpakamatay. Lumakad siya patungo kay Izanami, at may ngiti. Sinabi kay Inari na hindi niya kailangang mamatay. Agad na sumugod si Izanami sa kanila kasama ang lahat ng kanyang mga ahas na nakapalibot sa kanila mula sa lahat ng direksyon, na nagsasabing, kayong dalawa ay magiging mga sakripisyo para sa bagong Diyos ng sama-sama. Nang makita siyang papalapit, itinanim ni Chen ang kanyang enerhiya ng kidlat sa espada na hawak niya, at may buong lakas, pinaputok ito patungo kay Izanami, na naglalayon sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Izanami na nagpasya siyang huwag makialam sa kanilang gulo. Ngunit dahil sinubukan niyang kaladkarin ang kanyang Godzilla dito, nagbago ang kanyang isip, direktang tumama ang espada ni Chen sa noo ni Izanami, ngunit madali niya itong binunot na parang walang nangyari. Tumulo ang dugo mula sa kanyang ulo habang tinitingnan niya si Chen na parang isang baliw, at sinabi sa kanya na ang antas ng kapangyarihang ito ay hindi sapat upang patayin siya. Ngunit nang sabihin niya yon, biglang tumalon si Chen at lumitaw mismo sa harap niya. Sa buong lakas, sinuntok niya ito, na sinasabing dapat siyang mamatay. Ipinadala ng suntok ni Chen si Izanami sa lupa, at ang impact ay napakalakas na sinira nito ang lupa sa ilalim niya.